tatanungin kita ngayon, isipin mo ano ba yung sukat mo ng isang matagumpay na buhay? Naku, kadalasan dyan pera agad eh. Oo, mismo, pera, mga titulo sa trabaho, o kaya siguro dami ng followers mo sa social media, di ba? Parang yun yung metrics ngayon. Siyempre, yun ang nakikita eh. Pero itong malalimang pagsusuri natin ngayon, mula dito sa komprehensibong dokumentong tinitingnan natin, yung Zero to Zero, Lifelong Discipleship and Legacy, may nakakagulat siyang suhestyon. Oo, ibang-iba sa mindset natin ngayon. Sobra. Sabi kasi dito, 100 taon mula ngayon, ang tanging pruweba na nabuhay ka ng may kabuluhan ay kung kaninong alikabok ang nasa sapatos mo at kung sinong mga tao ang nabalot ng sarili mong alikabok. Grabe yung bigat niyan. Lalo na kung ikukumpara natin sa kultura natin ngayon, alam mo yun. Nabubuhay tayo sa parang microwave culture eh. Microwave culture, parang gusto may instant. Tama, instant. Gusto natin instant na kape, instant na success, pati mabilis ang resulta sa lahat ng bagay. Pero malinaw na pinapakita ng source natin na nakasentro sa konseptong tinatawag na lifelong discipleship o panghabang buhay na pagiging alagad, na yung pagbuo ng isang espiritual na pamana. Hindi mo siya pwedeng isalang lang sa microwave. Ayun, hindi talaga. Kailangan siyang slow cook. At yan mismo yung mission natin dito sa malalimang pagtalakay natin para sa iyo na nakikinig ngayon. Himayin natin kung paano gumagana yung mekanismo ng pag-iwan ng pamana na hindi nasusukat sa mga building na ipinangalan sa iyo, kundi sa mga buhay na tahimik mong nabago. Yan yung legacy talaga. Okay, himayin natin ito. Kasi bago tayo pumunta sa mga estratehiya, parang kailangan muna nating gibain yung isang malaking maling akala tungkol sa salitang discipleship. Naku, marami yan. 'Di ba? Kasi madalas pag naririnig ng mga tao yung salitang 'yan, ang naiisip agad nila parang 6 na buwang programa sa simbahan. Oo, parang may syllabus tapos may graduation. Tapos pag natapos mo na, may certificate ka na, bam! Tapos ng obligasyon mo, di ba? Kaso ang pagtingin sa discipleship bilang isang short course o maikling klase, modernong invention lang yan. Kasi giit ng teksto natin, ang discipleship, hindi siya isang phase o yugto lang ng buhay. So ano siya? Ito mismo yung buhay. Ang kabuuan ng buhay mo. Para mas maintindihan natin yung lalim nito, ibinabalik tayo ng dokumento dun sa unang siglo, sa kultura ng Hudaismo. Yung time nila Jesus. Mismo, partikular dun sa konsepto ng isang talmid. Bale, ang translation ng talmid ay alagad o apprentice. Okay, apprentice. Ngayon, kapag ang isang tao naging talmid ng isang rabay, yung goal niya, hindi lang basta makuha ng information o makabisado yung mga theological na turo ng guro niya. Hindi lang siya parang nagle-lecture sa harap. Hindi. Ang layunin niya ay maging mismong katulad ng guro niya sa lahat ng aspeto ng pamumuhay niya. Wait, teka. Kung ang goal lang naman pala matutunan yung pamumuhay ng guro, bakit kailangan pa ng ganung kalapit na apprenticeship? Paanong kalapit? Parang bakit hindi na lang isulat nung rabay yung lahat ng rules niya sa isang libro tapos babasahin na lang nung estudyante sa bahay tapos ia-apply? Di ba mas mabilis sana yon? Mas maraming tao pa yung maaabot ng guro ng sabay-sabay. Magandang point yan. Pero kasi, yung limitasyon ng pagbabasa lang ng libro, nakakakuha ka lang ng information. Wala yung transformation. So kulang sa application. Oo, kasi ang pamumuhay, lalo na yung mga reaksyon mo sa mga biglaang sitwasyon, hindi mo laging may tuturo sa theory lang. Kailangan mo siyang makita in action, sa totoong buhay. Makes sense. Kaya nga binanggit sa source natin yung isang lumang kasabihang Hudyo na naway matakpan ka ng alikabok ng iyong rabay. Covered in the dust of your rabbi? Tama. Kasi ang idea dyan, dapat sobrang lapit ng paglalakad mo sa likuran ng guro mo na halos sinusundan mo bawat hakbang niya sa maalikabok na kalsada. Kaya yung alikabok mula sa sandalyas niya, kumakapit na sa damit at balat mo.
Wow, proximity talaga? O proximity o kalapitan. Kasi ginagaya mo kung paano siya magalit, paano siya magpatawad, paano siya manalangin kapag walang nakatingin. Okay, so kung ang discipleship ay isang panghabang buhay na proseso ng paglakad sa maalikabok na kalsada na medyo nakakapagod, naiintindihan ko na kung bakit ang daming tao ang nababurnout. Yung tinatawag na spiritual stagnation. Mismo. Kasi aminin natin, nakakapagod maglakad ng matagal, di ba? Pagkatapos nung initial na high sa pananampalataya nung una, biglang makakaramdam ka ng pagkatuyo. Bakit ba nangyayari yun? May mali ba sa ginagawa nila? Walang mali. At yan yung nakakabiga ni Rito eh. Yung nakikita nilang pagkatuyo, normal na bahagi yon ng mekanismo ng spiritual growth. Talaga? So normal ma-burnout? Oo, kasi pinaliwanag sa teksto na ang paglago hindi siya straight line na laging pataas. Dumadaan yan sa 4 na tiyak na kapanahunan o seasons. Okay, 4 na seasons. Ano yung una? Nagsisimula sa awakening o pagising. Dito, lahat bago, lahat nakaka-excite, puno ng emotions eh. Tapos susunod ang formation. Formation? Oo. Kung saan yung initial na emosyon, kailangan mo nang palitan ng mga nakagawiang disiplina para magkaroon ka ng malalim na ugat. Kasi hindi pwedeng puro feelings lang. Tama. Tapos pagkatapos nito, dito na papasok yung pinaka-critical at madalas pinakamasakit na yugto, yung refinement o pagdalisay. Ouch! Tunog pa lang, masakit na. At kung malalagpasan mo ito, saka ka palang aabot sa ika-4 na yugto, yung influence, kung saan kaya mo nang magparami ng pananampalataya sa iba. Teka, himayin natin yung ikatlong yugto na yan, yung refinement. Kasi sa tingin ko, dito sumusuko ang maraming tao eh. Karamihan talaga. 'Di ba madalas nating ginagamit yung analohiya nung puno na humaharap sa bagyo para ipaliwanag yung paghihirap? Oo, para mas bumaon yung ugat. Ayun, pero gusto kong gumamit ng ibang pananaw na mas nagpapaliwanag nung mekanismo nung sakit para sa mga nakikinig sa atin. Isipin mo na lang yung nangyayari sa gym kapag nagpapalaki ka ng muscle, yung muscle hypertrophy. Okay, paanong nangyayari yun? 'Di ba hindi naman lumalaki yung muscle mo habang nagbubuhat ka ng mabigat? In fact, sinisira mo siya. Gumagawa ka ng mga micro tears dun sa muscle fibers mo. Kaya pala ang sakit ng katawan kinabukasan. Mismo, yung sakit na nararamdaman mo the next day, yun yung proseso kung saan napipilitan yung katawan mo na buin ulit yung napunit na hibla. Pero this time, mas makapal at mas matibay siya para hindi na siya mapunit sa susunod na magbuhat ka nung same na bigat. Grabe. Isang napakalinaw na paglalarawan yan kung paano talaga gumagana yung refinement. Kasi yung paghihirap o yung mga bagyo sa buhay, sila yung mga pabigat na pumuputol dun sa mababaw nating pagtitiwala. Pampabigat na nagpunit sa muscle? Oo. Sa teksto natin, malinaw na ginagamit ng Diyos yung disyerto bilang primary classroom para sa prosesong ito. The desert season. Oo. Tingnan mo yung mga example. Si Moises, 14 years sa disyerto, nag-aalaga ng tupa. Isipin mo, sobrang nakakabogot yun. Pero kailangan yun bago siya naging handang i-lead yung buong Israel. O kaya si David. Si David, pinangakuan na magiging hari, pero umabot pa ng ilang taon na tumatakbo at nagtatago sa mga kuweba kasi papatayin siya. Tapos si Jose, nakulong pa ng walang kasalanan. Dumanas ng pagtataksil ng sariling pamilya. Alam mo, ang kapansin-pansin sa mga kwentong yan, yung disyerto. Parang inaalisan kanya ng lahat ng outside support. Lahat ng comfort zones mo. Oo, kasi kung umaasa ka lang sa magandang kalusugan o magandang trabaho at masayang pamilya para magtiwala sa Diyos, anong mangyayari sa'yo kapag tinanggal bigla yung mga yon? Diyan matites talaga. Kaya yung refinement ang tumitiyak na
yung tiwala mo nakakabit na dun sa mismong karakter ng Diyos at hindi lang dun sa mga blessings na binibigay niya, 'di ba? At alam mo, para makarecover ka mula dun sa mga sinabi mong micro-tears, para hindi ka tuluyang masira sa panahong dinalisay ka, dito napapasok yung sobrang higpit na pangangailangan sa spiritual disciplines. Yung panalangin at pag-aaral. Panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at higit sa lahat, yung community. Pananatili sa community ng mga mananampalataya. So sila yung parang protein natin. Mismo, ito yung nagsisilbing nutrition and protein shake mo, kumbaga, na nag-aalaw sa faith mo na muling mabuo ng mas matibay. Ang galing. Okay, so kapag nakalabas ka na sa yugto ng refinement na yan, tapos umabot ka na sa season of influence, sabi sa source natin, ang pinakamataas na layunin daw ng discipleship ay multiplication o pagpaparami. Pagpaparami, tama. At dito, aaminin ko, dito ako medyo napapaisip at baka yung mga tagapakinig din natin ngayon. Bakit? Anong naisip mo? Kasi pag naririnig ko yung word na multiplication, kapag nagre-recruit ng tao, tunog multi-level marketing tunog MLM. Parang pyramiding. Oo, parang kailangan kong makarecruit ng 3, tapos tuturuan ko silang kumuha ng 3 pa para lumaki yung downline ko. Oo nga naman. Di ba parang nakakabawas yun sa pagiging sagrado ng pananampalataya kung ang motibo mo lang palakihin yung numbers? Paano ba ito naiiba sa simpleng paghahabol ng metrics? Magandang tanong yan. Naiba siya kasi yung mekanismo ng multiplication sa kaharian ng Diyos ay mismong kabaligtaran ng sa MLM. Paanong kabaliktaran? Dami pa rin yung habol, di ba? Hindi. Ang MLM o korporasyon, nakafocus yan sa mabilisang pagpapalawak. Dami talaga yung layunin. Pero ang pilosopiya ng teksto natin ay nakafocus sa bilis sa pamamagitan ng pagpapalalim. Bilis sa pamamagitan ng pagpapalalim. Okay, explain mo pa. Tingnan natin yung ginawa ni Jesus. Kung ang goal niya lang pala numbers, sana ginugol niya na lang yung oras niya sa mga stadium, sa malalaking puluton, gumawa siya ng miracles in front of thousands araw-araw, di ba? Para viral agad. Viral talaga, pero anong giwa niya? Ininvest niya yung pinakamalaking bahagi ng 3 taong ministry niya sa paghugog dun sa 12 ordinaryong tao. The 12 apostles. Oo. Nanirahan siya kasama nila, kinorek niya yung mga maling mindset nila at hinayaan niyang makita nila yung kahinaan at kalakasan niya up close. Ibig sabihin, dito, ito magiging sobrang kawili-wili. Yung tunay na sukatan pala ng success dito, hindi yung lawak ng audience mo, kundi yung lalim ng investment mo. Lalim talaga. May isa kasing talata dito sa teksto natin, yung 2 Timoteo 2.2, na nagbibigay daw ng blueprint para sa ganitong uri ng pamana. Ay isa sa pinakamahalagang verse yan. Sabi kasi doon ni Pablo kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao na magkakaroon din ng kakayahang magturo sa iba. Ilang generations yun? Kung bibilangin natin, 4 na henerasyon agad sa isang sentence. Si Pablo yung una, tapos si Timoteo yung pangalawa, yung mga tapat na tao, pangatlo, at yung iba pang tuturuan, pang-4. Iyan daw yung tinatawag na tanikalan ng pamana o chain of legacy. At alam mo kung paano pinapanapili yung tanika lang yan? Nakasalalay ang dun sa konsepto ng mentorship. Mentorship? Paano yung setup nito? Dinidetail sa document yung 2 primary environments para dito. Yung una at pinaka-crucial na incubator ng faith natin ay yung pamilya. Nako, sa bahay talaga nagsisimula Mismo, based ito sa Deuteronomy 6 kung saan ang mga magulang, hindi naman sila inutusang gumawa ng classroom sa bahay at mag-lecture. Hindi ba parang Sunday school sa loob ng bahay? Hindi. Inutusan sila na ituro yung mga prinsipyo ng Diyos habang nakaupo sila, habang naglalakad, bago matulog, paggising. So natural na usapan lang. Oo, ang discipleship,
nakahabi siya mismo sa ritmo ng daily life natin. Tapos yung pangalawang environment ay sa labas na ng pamilya. 'Di ba? Nandyan yung story ni Elias na tahasang ipinasa yung balabal niya kay Eliseo. Simbolo ng authority niya. Oh, parang passing the baton. At nandyan din, syempre, yung dinamika sa pagitan ni na Bernabe at Pablo na para sa akin, paborito ko to eh. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng mentorship sa history. Grabe yung risk na tinake ni Bernabe dyan. Sobra. 'Di ba? Alam naman natin si Pablo nag-start siya bilang maharas na kalaban ng mga Kristiyano, parang terrorist siya eh. Pinapapatay niya pa nga. Oo. Kaya nung nagbago siya tapos nag-try siyang sumali sa community, natural lang na matakot yung mga tao sa kanya, 'di ba? Walang may gustong lumapit. Siyempre, baka trap lang. Pero si Bernabe, na by the way yung pangalan niya means anak ng pagpapalakas ng loob, tinaya niya yung sarili niyang reputation, namuhunan siya doon sa taong itinakwil ng lahat. Isipin mo, kung walang Bernabe na nagtiwala doon sa isang controversial na tao, edi posibleng walang Pablo na magsusulat ng kalahati ng bagong tipan. Napakalaki ng impact nun. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, yung halimbawa yan ni Bernabe, nagdadala sa atin doon sa pinakamahalagang prinsipyo sa teksto. Ano yun? Yung kapangyarihan ng tahimik at hindi nakikitang impluensa. Kasi sa kultura natin ngayon, lalo na sa social media age, ang daling isipin na kailangan mo ng malaking platform para magkaroon ng influence. Yung kailangan sikat ka, maraming likes. Kailangan mag-viral ka para masabing may kwenta yung ginawa mo. Pero pinapakita talaga sa source natin na ang pinakamalalaking shift sa kasaysayan madalas nag-uugat doon sa mga taong hindi man lang kilala ng madla. Alam mo, marami sa mga nakikinig sa atin ngayon, siguradong makaka-relate dyan. Paano nila tinitingnan ang sarili nila? Baka iniisip nila, paano ako mag-iiwan ng malaking legacy? Nagtatrabaho lang naman ako sa bahay. Bihira ako makita mga katrabaho ko. Tapos mga anak ko, naka-iPad lang lagi. Wala akong audience na malaki. Parang pakiamdam nila walang kwenta yung daily grind. Oo, pero paalala kasi ng teksto, ang calling natin hindi naman para maging sikat, kundi katapatan doon sa mga maliliit na bagay. 'Di ba? Isipin mo yung mga Sunday school teachers na every week matitiyagang nagkukwento sa mga batang parang hindi naman nakikinig. Ay, ang hirap nun ah. O kaya yung kwento ni Hannah sa Biblia. Oo, paborito ko rin yan. Isang ordinaryong babae na nagdudurusa kasi baog siya, wala siyang posisyon sa lipunan, pero yung tahimik at tapat na pagluluha at pagdadasal niya sa templo, anong nangyari? Nagbunga yon ng isang anak, si Samuel. At si Samuel ang naging propeta na nagbalik sa buong nasyon sa Diyos. Siya rin nag-anoint sa mga hari. Yan yung tinatawag nilang faithfulness over fame. Kasi kung ikaw yung tahimik na guro o magulang na yon, baka isipin mo, hindi mo direktang maaabot yung libu-libong tao. Parang imposible nga. Pero kung yung iisang bata o tao na yon na binigyan mo ng oras at pagmamahal ay lumaki at naging tapat na leader na naka-impluensya ng libu-libo, then yung legacy mo, aabot yun sa mga henerasyong hindi mo na makikita. Wow! Butterfly effect pala to? Yan mismo yung bumumuo sa legacy mo. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa mga nakikinig sa atin? Kung ganito pala kalakas yung effect ng ordinaryong buhay, paano natin ito gagawing sistema? Kasi ayaw naman nating iasa na lang sa pagkakataon yung pag-iwan ng pamana, di ba? Oo, kailangan intentional. At maganda doon, may inilatag na practical strategy itong dokumento natin. Yung pag-shift natin mula sa pagiging passive papunta sa intentional discipleship. At nagsisimula yan sa paggawa ng tinatawag na generational influence map. Napaka-practical na tool niyan, yung generational influence map. Sinasabi nito na imbes na subukan mong baguhin yung buong mundo, kumuha ka lang ng papel, tapos isulat mo yung mga pangalan ng tao na talagang inilagay ng Diyos sa circle of influence mo.
So sino-sino ba to normally? Pwedeng asawa mo, mga anak mo, o yung katrabaho na lagi mong nakakasabay kumain, o kaya yung nakababatang kasama sa community. Pag na-identify mo na sila, ipag-pray mo, tapos gumawa ka na ng sadyang hakbang para mamuhunan sa kanila. Pero hindi naman to parang magic na isang araw lang mangyayari, 'di ba? May binanggit kasing 5-year framework yung source natin eh. At parang ang ganda nung reason kung bakit hinati siya per year. Oo, may pacing yan. Ano yung sa year 1? Yung unang taon, nakafocus ka lang muna sa personal formation. Ibig sabihin, bago ka magturo sa iba, patibayin mo muna sarili mong habits sa prayer at pagbabasa ng word. Kasi hindi ka naman makakapagbuhos mula sa basong walang laman, di ba? Ay, totoo yan. You can't give what you don't have. Tapos kapag may sarili ka ng ritmo, yung pangalawa hanggang pang-apat na taon, dyan na papasok yung mentorship. Dito mo na isasama yung mga nasa influence map mo sa daily walk mo. Tapos pagdating ng ika-5 taon, Yung consolidation at multiplication. ayon, dito na yung phase na unti-unti ka nang aatras para bigyan ng chance yung mga tinuruan mo na humanap din ng sarili nilang ime-mentor. Ang ganda ng structure. Pero ito ay naglalabas ng isang mahalagang katanungan at malaking hadlang din. Yung tinatawag sa teksto na evangelistic hesitation. Evangelistic hesitation, takot mag-share. Oo. Yung matinding pag-aatubili o takot na mag-step up. Kasi feeling mo, hindi ka sapat. Ang daming nag-iisip, sino ba ko para mag-mentor? Minsan nga, ang ikli ng pasensya ko, dami kong sablay, hindi pa ako perfect. Nako, diyan ko gustong hamunin yung idea ng pagiging perfecto para sa iyo na nakikinig na feeling mo hindi ka pa ready kasi may mga mali ka pa. Kung hihintayin nating maging perfect tayo bago tayo magturo, Walang magtuturo. wala. Wala kahit sino sa buong mundo ang pwedeng ma-qualify. At sinabi talaga sa teksto na ang mentorship ay hindi naman pagpe-present ng flawless na buhay eh. Paano daw ba nila lalabanan yung hesitation na yan? Sa pamamagitan ng katapatan at pagiging totoo. Minsan, yung taong ginagabayan mo, kailangan niya lang marinig sa'yo na sabihin mong, alam mo, kahit ako, sablay minsan, natatakot din ako, pero ito yung natutunan ko sa mga naging mali ko. Sabay tayong maglakad, tapos i-figure out natin to. Vulnerability pala ang kailangan. Oo, yung integrity mo sa pag-amin ng weakness mo habang nagtitiwala sa Diyos, yun pa nga yung pinakamabisang aral eh. Kumbaga, ang pagiging alagad, hindi yan exhibition para ipakita kung gaano ka-perfect. Isa yung invitation para sa magkatuwang na pagtuklas. Wow. At yun ang pinakabuod ng lifelong discipleship. Kasi yung power nito wala naman sa kung gaano kakagaling magsalita, kundi nasa kahandaan mong i-share yung totoong buhay mo sa iba. Yung scars mo, kumbaga. Oo. At habang pinapayagan mo yung mga pagsubok, yung disyerto ng refinement na hubugin yung karakter mo, automatic kang nagiging source ng lakas para dun sa mga taong sumusunod sa'yo. Ang galing. Kaya para i-summarize natin itong napakalalim na pinag-usapan natin, mula sa dokumento, paalaalahanan mo yung sarili mo. Ang discipleship, hindi to karera na kailangan mong tapusin para makuha ng certificate. Hindi to sprint, marathon to. Isa tong panghabang buhay na paglalakbay. Puputulin niya yung mga mababaw mong pagtitiwala every time na dadaan ka sa disyerto ng mga trials, para kang muscle na pinupunit para mas tumibay. At pinapakain niya ng personal mong disciplines. Mismo sa panalangin at community. At tandaan mo, yung tagumpay mo dito hindi sinusukat sa kung gaano karaming tao yung pumapalakpak sa'yo sa stage. Sinusukat yan sa lalim ng oras na binuhos mo dun sa iilang taong inilagay ng Diyos sa paligid mo. Kaya yung mga maliliit na desisyon
na ginagawa mo araw-araw? Sa loob ng bahay mo, sa office, habang nakikinig sa kaibigan, yan yung mga hollow blocks at semento na nagtatayo ng legacy mo. Alam mo, ito isang pag-asa at isang hamon sabay. Pag-asa, kasi pinapakita nito na kahit pakihamdam mong ang ordinaryo mo, may kakayahan kang mag-iwan ng impact na aabot ng ilang henerasyon. At hamon siya, kasi hinihingi niya na araw-araw kang pumili na hindi lang maging passive. At bilang pagtatapos natin dito sa malalimang pagtalakay sa paksa, gusto kitang iwan sa isang thought na babalik dun sa unang tanong natin kanina. Yung tungkol sa sukatan ng tagumpay. Tama. Binalikan natin yung Jewish concept na matakpan ka ng alikabok ng iyong rabay, di ba? Ang tanong na dapat nating iuwi at pag-isipan ay hindi na lang kung magkano ba iiwan mo sa bangko pag nawala ka o kung maaalala ka ba ng susunod na generation. So ano yung dapat nilang isipin? Isipin mo to 100 taon mula mayon kapag may sumubaybay sa spiritual na linya ng pamilya mo o ng community mo. Kaninong alikabok ang makikita nilang nakakapit pa rin sa sapatos mo? At mas mahalaga, ilang daang buhay kaya yung tahimik na matatakpan nung sarili mong alikabok dahil lang sa pagpili mong maging isang sinasadya at tapat na alagad ngayon? Isang napakagandang tanong na dapat pagnilayan. Maging mapanuri at patuloy na maglakad. Hanggang sa muli.